Anong balita sa boxing? Ito si Vergil Ortiz Jr. ay bumalik sa ring sa unang pagkakataon mula noong August 2022 sa isang laban kay Frederick Lawson kung saan ninakaut niya si Lawson sa 2 minutes and 30 seconds sa unang round kahapon. Si Vergil Ortiz, edad 25 years old, ay na-corner si Lawson sa huling minuto ng unang round at pinaulanan niya ito ng mga kombinasyon na suntok kung saan dahil dito ay pumagitna na si referee Tony Weeks para itigil ng laban. Binatikos naman itong si Tony Weeks sa kanyang pagtigil ng laban na sinasabing hilaw pang stoppage niya. Malalang binatikos din dati itong si Tony Weeks dun sa laban ni Rolando Romero at Ismael Barroso noon. Pero itong pagtigil ng aksyon nitong si referee Tony Weeks ay sa opinion ni Ortiz ay maganda rin naman kasi nailigtas si Lawson sa kapahamakan. Tingin nga nitong si Vergil Ortiz na kapag itinuloy ang laban, wala din papupuntahan kundi mananakaut din itong si Lawson. Pero ganun pa man, naniniwala ang ilan na masyadong mabilis na namagitan si Tony Weeks. Medyo nayanig lang daw itong si Lawson, pero nung kinorner na siya, lahat naman ng mga ibinanat ni Vergil Ortiz ay tumama lang sa gloves ni Lawson. Kaya naniniwala ang ilan na premature ang stoppage. Kaya dahil dito, marami ang nagsasabi na dapat magretiro na lang itong si referee Tony Weeks kasi mukhang binabayaran daw ito at nag-aayos ng panalo. Kaya mga lods, ano sa tingin nyo? Hilaw ba ang pagkakatigil ni referee Tony Weeks sa laban? Comment na mga lods at pag-usapan natin yan. Dahil sa panalong ito ni Vergil Ortiz Jr. ay lalong lumipit ang kanyang record. 20 wins with 20 knockout at walang talo. Perpektong record. Lahat ni-knockout niya ang kanyang kalaban. Kaya magandang abangan itong si Vergil Ortiz Jr. dito sa pag-akyat niya sa super welterweight division. Kahit na matagal na natigil itong si Vergil Ortiz Jr. sa pagboboxing dahil sa mga sakit ay hindi daw siya titigil dito. Sabi niya, ito ang aking bokasyon at gusto kong patuloy na gawin ito. Maraming manlalaban ang gusto kong labanan, ngunit si Tim Tszyu ay karangalan sa akin na labanan siya. Dagdag pa ni Ortiz. Samantala, ito naman ang pahayag ni Tim Tszyu na isang Australiano na kasalukuyang may hawak ng WBO Junior Middleweight title. May record na 24 wins with 17 knockout at walang talo. Binati naman ni Tim Tszyu itong si Vergil Ortiz ng maligayang pagdating sa 154 Super Welterweight Division Club. Gusto rin daw labanan ni Tim Tszyu itong si Vergil Ortiz ay modern day classic. Si Vergil Ortiz Jr. daw ang nakikita ni Tim Tszyu na kanyang perpekto sa hinaharap na rival. Kaya tingin nga nitong si Tim Tszyu na balang araw ay magiging serye ang labanan nila ni Vergil Ortiz Jr. Magandang abangan nga ito ang bakbakan nila Tim Tszyu at Vergil Ortiz Jr. Pareho silang exciting ang mga estilo sa pakikipaglaban. Pareho silang naghamunan sa isa't isa. Kaya siguradong magaganap ang kanilang bakbakan sa hinaharap. Samantala, umasa naman si Tim Tszyu na mapapalaban siya sa unang quarter ng taon na ito. Pero malamang hindi pa kontra kay Vergil Ortiz. Samantala, itong si Vergil Ortiz ay inaasahan na may 2 laban pa ngayong taon na ito. Samantala, Ismael Barroso pinahinto si Davis. Gusto niyang makarimatch si Rolly Romero o sunod na makalaban ay si Ryan Garcia. Sa co-feature ng Vergil Ortiz Jr. versus Frederick Lawson, itong 40 years old na si Ismael Barroso ay pinatunayan niya na deserving siya ng rematch kontra Rolly Romero sa pamamagitan ng pag-score niya ng first round stoppage kontra British boxer Ohara Davies kahapon. Mabilis lang tinapos ni Ismael Barroso ang laban kay Ohara Davies. Nagpakitang gilas itong si Barroso ng kanyang punching power at ipinakita niya kung bakit siya isang lehitimong banta sa 140 pound division. Sa round 1, isang suntok lang ang ipinatama ni Barroso na agad itong nagpayanig kay Davies at ito na ang dahilan para makapagpatama ng iba pang suntok itong si Barroso at ikabagsak nga ni Davies. Pero pinilit ni Davies na bumangon kahit sumusuray-suray pa na pinagbigyan naman ng referee na ituloy ang laban. Pero nakita naman na Ismael Barroso na pwede na niyang tapusin si Davies. Kaya itinodo na niya ang pagpapaulan niya ng suntok. Kaya muling bumagsak sa Davies dito nga sa round 1 pa rin. Muli itong binilangan ng referee habang masusi niyang tinitignan kung kaya pa ba ni Davies. At doon na nagpasya ang referee na itigil ng laban. Tinanong pa nga ng referee si Davies mismo kung gusto pa ba nitong ituloy ang laban. Pero hindi umiimik itong si Davies. Kaya doon na nagpasya ang referee na itigil ng laban. Grabe naman ang saya ni Ismael Barroso. Biruin mo, 40 years old na. Naka-knockout pa ng top contender na si Ohara Davies.
Kaya dahil dito, mapapalaban na naman sa sunod na laban itong si Ismael Barroso sa isang world title fight at malamang ito ay rematch kay Rolly Romero. Dito napatunayan na kahit edad 40 na, yung power ng suntok ay hindi pa rin naaalis. Kaya tuloy naisip natin si Manny Pacquiao sa edad ng 45 years old ngayon na seryosong gusto pa rin makalaban itong mga batang mahuhusay na sina Ryan King Ray Garcia, Gervonta Davis at Devin Haney. Malamang nandun pa rin ang power ni Manny Pacquiao na kayang pabagsakin ang mga ito. Makikita na napakalakas talaga ng kaliwa nitong sa Barroso at napatunayan din niya ito sa laban niya kay Rolly Romero na pinabagsak din niya gamit ang kanyang kaliwang kamao. Sa panalungang ito ni Ismael Barroso kay Ohara Davis ay nakuha niya ang WBA Interim World Super Lightweight title. Samantala, itong si Oriental and Pacific Boxing Federation o PBF Bantamweight Champion Froilan Saludar na ating kababayan ay dedepensa ng kanyang belt kontra Japanese Keita Kurihara sa kanilang rematch bilang co-main event ng Omega Sports Promotions na pinamagatang Combate 16 sa Nustar Resort Cebu Convention Center sa January 26 ngayong taon na ito. Pinatalsik ni Saludar sa trono si Kurihara sa kanilang unang laban sa isang round lamang noong October 12 sa Japan. Nakabangon sa kanyang karera itong si Froilan Saludar dito sa nakakagulat na knockout niya kay Kurihara. Basta nung natamaan na niya si Kurihara ay bigay todo na itong si Froilan Saludar. Ibinigay na niya lahat ng kanyang makakaya hanggang mapabagsak na niya itong si Kurihara. May pagkakataon noon na si Saludar ay ikinukonsidera na isa sa best prospect ng Pilipinas. Nakalaban siya sa isang world title noong 2018 at natalo sa nooy WBO Flyweight King Shokimura sa pamamagitan ng 6-round knockout sa China. Nakalaban na ni Saludar ang pinakamahusay sa lower weight division ng boxing katulad ni na Luis Neri, Daigo Higa, Andrew Moloney, Takuma Inoue at Mac Williams Arroyo. Ito naman 30 years old na si Kurihara ay napanalunan ang OPBF Bantamweight belt noong March 4 sa pamamagitan ng second round technical knockout kay Kai Chiba ng Japan bago siya baklasan ng corona ni Saludar pagkalipas ng ilang buwan. Nakalaban din ni Kurihara ang mga elite fighters katulad ni Takuma Inoue, Yukinori Oguni at Hiroaki Tashigiwara. Si Saludar ay kasalukuyang nakaranggo sa number 8 ng WBC. Samantalang si Kurihara naman ay rated number 12 ng WBC. Si Saludar ay may record na 34 wins with 24 knockout, may 7 talo at 1 draw. Samantalang si Kurihara ay may record na 17 wins with 15 knockout, may 8 talo at 1 draw. Tampok naman sa main event ang International Boxing Federation IBF Light Flyweight Title Eliminator sa pagitan ni na Christian Araneta, may record na 23 wins, 18 knockout at 2 talo, at ni Arvin Magramo, may record na 17 wins, 11 knockout, 1 talo at 1 draw. Napakagandang laban ito. Itong sina Christian Araneta at Arvin Magramo, mga top Pinoy prospect, at ang mananalo sa title eliminator na ito ay magiging mandatory challenger kay IBF Light Flyweight Champion Adrian Curiel na taga Mexico. Itong kasalukuyang IBF World Light Flyweight Champion na si Adrian Curiel may record na 24 wins with 5 knockout, 4 na talo at 1 draw na taga Mexico City ay nakatakdang lumaban sa isang rematch dito sa inagawan niya ng corona na si Venati Nonchinga na may alias na Special One ng South Africa. Na itong si Venati Nonchinga nga ang tumalo sa ating mga kababayan na sina Reggie Suganov at Christian Araneta. Maglalaban itong si Adrian Curiel at si Venati Nonchinga sa February 16 sa kanilang rematch. Naagaw ni Adrian Curiel ang corona kay Nonchinga sa pamamagitan ng second round knockout. Isang suntok lang na overhand na kanan ang pinantapos ni Adrian Curiel kay Nonchinga. At maganda rin abangan itong bakbakan nila kasi napakahusay nitong si Venati Nonchinga. Mahirap talunin ito sa puntusan. Kaya delikado pa rin ang hawak na IBF World Light Flyweight title nitong si Adrian Curiel. Ito naman mga lods, panoorin natin ang huling naging laban ni Christian Araneta kontra Thai fighter Jack Rawut Majunggoen na may record na 42 wins with 21 knockout, 4 na talo at 2 draw. Naginanap ang kanilang laban sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City, kung saan bodega ng Thai fighter ang tinadtad ni Christian Araneta. Natingin natin na dahilan kaya sumuka ng dugo itong si Majunggoen.
Panoorin natin ang uling round na round 9 na laban ni na Christian Araneta at Jack Rawut Majunggoen na nagtapos sa knockout sa round 9. Panadla dyan sa ganyang style. Mahirap yan eh. Yan, combinations. Dapat ka talaga pumasok sa loob pag ganyang estilo. Tsaka, then do the counter punch. Pag nakapasok ka na. Pero kung hindi ka makapasok, hindi ka makagawa ng counter punch yan. Ayan, medyo nagkakaroon na ng participation yung crowd. Oo, kasi nagrama yung chan eh. Parang masakit. Ang hirap pumasok pag yung chan mo. Binabala, kanina pa yan ha. Eh, medyo nasasaktan siya. Nakikita mo sa facial reaction niya. Nice! Yun. Left That's hand. what you were saying. Oh, headshot to the knee. Finally. Yan. And I think he's throwing up. He's throwing up blood. Nagsuka na. Tapos sa laban. And it is over, ladies and gentlemen. Nagsuka. I hope Oh he is my okay. gosh. I gotta see that again. I mean, that's very unfortunate for the... Ito first eh. Suka sa chan. Dito Sa na first. I think the... Hirap. Here we go. Christian Araneta, of course. good sportsmanship Boom, displayed by right hand. Dr. J, helping out the Thai fighter. It's all. Play yung shot. Yo, bakit nagsuka yun, no? Ito na. Diyan sa ulo. Yan. And Bang. then the chan. Tingnan natin ulit. Headshot. Another headshot. Pakicheck kung ano yung lumabas sa, sa bunganga, kung anong kinain. Boom, headshot again. One, eh. Hindi, may tumama Ay, sa sa chan eh. Tama sa chan. Sana direct. Sa tiyan PVC. muna yun. Sa tiyan. Dalawa yata sa chan eh. Oo, yun sa tiyan. Nakita ko yun eh. Nag-very snap.